Kasi it could go either way eh. Kamukha nung position ng Solgen, very strict interpretation of the law yun eh. Kung wala kang franchise, hindi ka makaka-operate. So as simple as that. At yun naman ay may basehan sa batas. Yun namang position ng DOJ, ang sinasabi namin, wala kasing batas para dyan sa particular situation na yan. Yung sinasabi natin na no franchise, you cannot operate, yun ay kung halimbawa first time pa lang mag-ooperate ang isang company at humihingi na siya ng license to operate from the NTC, hindi siya bibigyan talaga kasi wala pa siyang congressional franchise. Pero yung situation ng ibang kumpanya like ABS-CBN na meron ng franchise yan, dati na. So i-renew na lang. At kaya lang pending pa sa Kongreso, walang kahit anong batas na sumasaklaw sa ganong klaseng situation. So sabi namin, pag walang, sabi namin sa DOJ, kung may gap in the law, kung may insufficiency sa batas, equitable considerations can come into play. General principles of fairness. So in the past, ginawa na rin naman ng NTC yan. So pwede rin ituloy in the case of ABS-CBN. So either of the two possible legal positions can be adopted by the NTC. In this particular case, yun ang naging decision ng NTC. May mga abogado naman sila at yun ang recommendation siguro na mas safe yung position na kung walang franchise pa, patigilin muna natin. Siguro ganun ang way of thinking ng NTC. But it could have been also the other way around. Kasi dati na nilang ginagawa yun. Opo, pero paano, balikan nga natin ng konti. So, ibig sabihin, sir, ang NTC nag-seek sa inyo ng legal opinion and you gave it and they did not use it? Ganun po ba? Hindi, ganito yan, Alvin. Humingi ng legal opinion on that specific question about ABS-CBN. So, ang DOJ kasi nagbibigay ng legal opinion yan sa mga government agencies in the executive department. Pero, Alvin, meron mga certain situations na hindi pwedeng magbigay ng opinion ng DOJ. One of these instances ay kung merong private party involved. So here, may private party involved, ABS-CBN. Kaya nag-decline kami to render a formal legal opinion. Pero nagbigay kami ng advice for the guidance only of the NTC. Hindi siya talaga formal legal opinion na in a way parang binding, but it's just by way of guidance kasi exemption nga itong situation na to dahil may private party. So sabi namin, from our point of view, pwede nyo i-allow ang operations ng ABS-CBN habang naghihintay pa ng franchise renewal kasi wala nang may gap in the law, may insufficiency ang batas. Kaya general principles of fairness po pwede niyong gamitin. Especially so, na ganyan din naman ang actions na tinake niyo in the past pertaining to other companies similarly situated like PTNT, SMART, CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, and so forth and so on. Yun ang aming guidance sa kanila, not really a legal opinion. And during the Senate hearing, I think, sinabi nila when asked na we intend to follow yung guidance or suggestion ng DOJ. At ang Congress naman, both the House of Representatives and the Senate, ay sumang-ayon na po pwedeng magpatuloy muna ng operations ang ABS-CBN at binigyan niya ng parang go signal ang NTC na pwede kayong mag-issue muna pansamantala ng provisional permit habang pinag-uusapan pa namin ito sa Kongreso. So ganun ang positioning ng mga agencies until nag-issue nga today ng cease and desist order ang NTC. Alam mo, Alvin, yung position ng DOJ, gusto ko lang linawin, will be our position kahit na anong kumpanya pa ang involved dyan. Kahit na TV5 pa yan, or GMA, or CNN Philippines, ganun din ang aming magiging position. It's not because ABS-CBN
ang involved dyan sa kaso na yan. Kasi wala naman kaming connection whatsoever with ABS-CBN. Opo. Ngayon po, ang legal remedy is for us to go to court. Ganun na lang po kasi wala na, tumalima naman na po kami, di ba? Kaya ang mga abogado na sa ABS-CBN ang papayo sa inyo ng court of action. But definitely, that is one of the options na po pwedeng i-take ng ABS-CBN under the circumstances. Opo, kanina po nabanggit mo yung hierarchy of courts. Ano po? Pero hindi ho ba yung NTC is also a quasi-judicial body? In which case, parang may rank din siya na court din siya? Yeah, pero sa executive department siya eh. Oh. Hindi siya part ng judiciary. So, hindi siya kasama doon sa hierarchy of courts kasi judicial branch ang pinag-uusapan sa hierarchy of courts. So, ang tama na Trial pupuntahan... court, court of appeals, pinakaibaba, ang municipal trial court, at ang pinakamataas naman ay ang Supreme Court. So ano po ang proper forum na pupuntahan ng aming mga legal? Doris, hindi ko nasasagutin yan sa akin. Baka sabihin, tinuturuan ko. Kailangan ko po maturuan, sir, kasi... Oo, para para sa- alam ng mga abogado yan. Kahit Opo. sinong abogado ka, alam na sagutin yan Yeah. sa na yan. Pero huwag na sa akin manggaling kasi baka sabihin, nag-aabogado. Hindi naman, hindi Hindi naman. naman. For education. Nagsisik lang po ako ng advice nyo. Para sa... Hindi, partner. Para sa education Hindi, din. alam ng mga lawyers yan. Opo. Oo, Hindi, kasi magagaling naman ng mga lawyers. Opo, Alam na kasi- alam nila yan. Kasi Okay. marami din po ang nagtatanong. Kasi Yeah. yun po lahat ang katanungan ng lahat. Ano ang susunod na mangyayari? Yeah. So ngayon na maliwanag naman, may legal recourse pa po ang ABS-CBN. Meron pa, partner. Meron pa. Oh, thank you. Definitely, oo. Definitely, hindi naman mawawala yan. Hindi naman tapos na yan sa pagkaka-issue ng cease and desist order. Yun ay isang provisional remedy lamang or provisional order ng NTC. As a matter of fact, doon sa order na yon ay binigyan ng 10 days, I think, ang ABS-CBN to show cause kung bakit hindi dapat bawiin yung mga frequencies na binigay sa ABS-CBN. Opo. So, in other words, merong proceedings pa sa mismong NTC regarding yung cancellation or revocation ng mga frequencies na binigay sa ABS-CBN. So, actually, yung cease and desist order is just the beginning of possibly a long legal process na maaaring magkatapos Opo, sa opo, opo. judiciary. Hindi yan magkakatapos sa executive branch sa NTC unless of course na for some reason ay magkaroon ng pagbabago Opo. ng ruling ang NTC. Okay. Salamat po. Maraming salamat Sir, maraming salamat po at Secretary Menardo. Okay. na-enlighten ako ng kahit kaunti po. At din po, Secretary, Medyo maraming partner, salamat and thank good you. evening. Nasa iyo ba yung statement? Yan po si DOJ Secretary Menardo Guevara. Yun nga po, maliwanag naman po sa aming panayam sa kanya. At kanina rin po, no, sa lahat naman yata ng teleradyo interview ay pinaliwanag naman din ng DOJ ang kanilang posisyon tungkol dito sa kaso na ito. Partner, may mahalagang pahidla akong babasahin para sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga sumusuporta sa ABS-CBN at sa DZMM. Ihinto po ng ABS-CBN, DZMM, MOR at lahat po ng TV at radio stations nito sa buong bansa ang pagbo-broadcast ngayong gabi. Alinsunod po sa kautosang pagpapatigil ng operasyon mula sa National Telecommunications Commission. Kinakailangan lang po ng istasyon ng sapat na panahon upang maisaayos po ang pag-shutdown sa mga kagamitan nito at mabisuhan po ang aming mga tagapanood at tagapakinig. At bagamat sinabi po namin kanina na hanggang alas 11 po kami, ang management po ay nagpasya. Mga kapamilya, liliban na rin po kami sa ere. In other words, mawawala na po kami sa ere sa ngayon, mga oras na ito. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. Doris, magpapaalam na tayo. Si Alvin Olchico po ito. Bago magpaalam, nais ko lang magpasalamat. Magpasalamat sa lahat. Yun lang. Yun lang masasabi ko. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapamilya. Hanggang sa muling pagkikita. Bye. Bye-bye. Sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Avenue, corner Sergeant Esguerra, Diliman, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Navarrete Street, Panghulo, Obando, Bulacan. Ito ay nasa ilalim ng pagmamayari at pamamahala ng ABS-CBN Corporation na may permit bilang BSD 0050-2016 REN. Ang Technical Division ay pinamumunuan ni Engineer Erwin Malimban. Ang DZMM Studio ay nasa pamamahala ni Engineer Santos Bautista at Engineer Arden Ramos sa tulong ni Ramon Alano, Cesar Atienza, Benji Gilab, Ray Aganon, Michael Olariana, Harold Piozon, Richard Mendoza, Henry Lopez at Robert Saavedra na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Ang DZMM transmitter ay pinamumunuan ni Engineer Bernardo Acosta, PECE number 864, Engineer Jose Rizalde Umipig, PECE number 794, at Engineer Melvin Acosta, PECE number 407, sa tulong ni Michael de la Cruz, Ronald Parumog, Noli Reforma, Ferjun Mina at Jonathan Baldo na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.